At dahil nag-request ang aking mother nature ng merienda, gusto daw niya yung maha. Ayan, natirang ingredients ng bagong taon, di namin niluto. So, pinaghalo ko lang isang lata ng evap, isang lata ng condensed, isang lata ng cream corn. O, pwede maglagay ng isang cream corn at isang whole corn, pero ayoko kasi ng whole corn. So, okay na ako sa cream corn. And then, nilagyan ko lang ng 2 Coco Mama fresh gata. Ayan. Baka naman, Coco Mama. Ang sabi ay fresh gata, honey. Ay, bakit naging fresh? Ay, processed na iyan. Honey. Ay, ewan ko ba, ang dami ko ng problema. Ay, dadagdag pa yan sa mga isipin ko sa buhay. Ayun, at pinaghalo-halo ko lang lahat. Tapos, ay sumalok ako sa Mississippi River ng 2 cups of water. Tapos, another container, naglagay ako ng 1 cup of water. Tapos, ay tinunaw ko ang 200 grams ram cornstarch. O baka naman ram cornstarch at ram cream corn ang ginamit ko. At Jersey condensed at Jersey evap ang ginamit ko sa milk. Tapos ay Coco Mama. Bigay namin. So, actually, pwede namang isa lang na yung mixture bago to namin yung cornstarch. Pero ewan ko ba sa sarili ko ba't pag ganyan pinaggagawa ko. Actually, nakalimutan ko pa yung asukal. Kailangan lagyan ng 1 cup of white sugar, yung mixture ng gata, gatas, at corn. So, para siya ay kasama na sa pagkulo. Yan, sinalang ko na. O, aantayin lang yan kumulo. Pero habang hinihintay yan kumulo, kailangan once in a while ay hahaluin para yung ilalim niya ay hindi masunog yung mga mais. Di yan Pag uminit naman na iyan, ay lulutok na yung mga mais. So, ayan. At dahil nalimutan ko kanina ang white sugar, dyan ko na i-add. So, lagyan lang ng 1 cup of white sugar. Sugar rolls. So, yan. Hintayin lang kumulo. Halu-haluin once in a while. So, ayan. Ewan ko ba paghahalo ko, napakabilis. Tila baga may galit. Charot. So, ayan, kumukulo na. Oh my God. Napakabango. Tapos, pwede din kayo mag-add yan ng vanilla extract. Pero hindi ako nag-add kasi ang ginamit ko naman na toppings ay latik. So, mabango na yun para sa akin. At dahil kumukulo na siya, kunin ang mixture ng cornstarch, halu-haluin muna bago isalin. At unti-unti ko ang sinalin. At napakabilis ko ang maghalo. Ayan. Para hindi, ewan ko din. So, ayan. At hinaan ng apoy. Haluin hanggang maging smooth yung texture ng ating maha, hanggang maging creamy yung itsura. Kasi pag unang lagay mo, buo-buo pa yan. So, kailangan mo lutuin ng mga 3 to 5 minutes in low heat. Low heat po, honey. Ayan. Halo-halo lang mga insan. Mix lang yan. Kasi baka masunog ang ilalim ay saying naman. So, ayan. Napakabango ng amoy. At kapag nga iyan ay naluto na, makikita nyo parang humihiwalay na siya sa sandok pag inangat-angat mo ganyan. Kaya mo yun? Charot. So, ayan. Tapos, ang na-discover ko pa, ay dapat pala, ay may tagahawak ka ng container pag sinasalin mo na. May taga-tigtig. Yung inuuga-uga ba, para mag-flatten yung itsura niya. Kasi, ngayon makikita nyo mamaya. So, ayan. Nung lumakas na yung kutob ko na pwede na yan, ay pinatay ko na rin ang apoy. At siya nga ay inilipat ko na sa pwesto kung nasaan ang aking pagsasalinan. Hinalu-halo pa. May trust issues talaga. Okay. So, pag okay na, ganyan. Ay, pampaawat. Halo pa ng halo. Ayan na. Lipat lang natin sa tabi ng ating container. Ayan, yung container na yan, ay pinahiran ko na yan ng langis. Yung langis ng nyug mula dun sa ating ginawang gata kanina na latik. So, pinahiran ko lang yung spatula. So, ayan. Tingnan yung tsura niya, pagka walang taga-uga nung lalagyanan habang sinasalin mo. Ako din mag-isa. Ay, sana all. Ayan. Namuo yung pinakalas na na-drop ko.
Kasi, syempre, mas konti na yung natira sa kaserola. So, nahanginan, hindi na siya mai-flatten. Ganyan. Eh, syempre, nag-o-opera ako maisalin lahat at para hindi nga mamuo sa kaserola. So, ayan. Ayan ang itsura niya. Para siyang may kaunting, may blemishes. Charot. So, sinikap ko namang i-flatten. Tapos, ay, nilagyan ko pa nga ng langis ng nyug yung spatula at aking na-i-flatten. Ay, hindi talaga. Ganyan na talaga siya. Pero sinikap ko pa rin. Ipilit mo yan, te. Sige, ipilit mo. Ganyan. Sige. Ipilit mo pa. Hanggang sirain mo na lahat. Charot. So, ang ginawa ko ay nilagyan ko na rin lahat yung buong ibabaw niya ng coconut oil. Yun, para mabango. Mabango niyan yung langis ng nyug na bagong gawa. So, yan, may trust issues tayo ng ating. Kasi, feeling ko mas didikit yung latik pag may langis. Kaya, bago ko siya lagyan ng latik, pinahiran ko muna ang buong paligid niya ng langis ng nyug. Pero, ang bango-bango na yung talaga ng langis pagka ganyang bagong gawa. Parang ang sarap inumin, charot. Lumuha lang ng gloves ang auntie, no? At ilalagay natin ang latik. By the way, yung latik ay medyo natostado lang ng konti. Pero yan ang gusto ko kasi niluto sa latik. Tapos ay naiwis ko, kaya nadurog-durog siya. Medyo pino-pino siya. So, ayan. Unahin natin ilagay yan, yung mga gilid-gilid. Kasi, di ba pagka bumibili tayo ng mga ganyan yung gilid ang walang toppings. So, ang ginawa ko, inuna ko yung gilid-gilid, para sure. Tapos, ikalat mo. Parang mga paninira nyo. Ganyan, ipagkalat mo ng ipagkalat. Charot. Ganyan, ikalat lang sa buong ibabaw ng mahayong lahat ng 4 na gatayan yung gata na balot-balot sa talipapa. Ganun. Ay, pati sahig ay may latik. Ano ba yan? So, yun lang. At thank you sa inyong panonood. By the way, wag mo na sasalukin iyan. Mainit pa. Bye!